Praise God. Salamat po, Pastor Jerby. Minister lang po. Praise the Lord. Praise God. Pero sabi nga, pag ginamit ka ng Panginoon, sa biyaya ng Lord, lahat ng pangarap mo matutupad. Amen? Praise God. Hallelujah. Di naman tayo nagmamadali, mga kapatid. Let the will of the Lord be done. Amen po? Amen. Sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Kanina, ay napakaganda ng mga tumayo dun sa harapan at isa sa mga nag-testimony. At nakakatuwa, mga kapatid, kasi last Friday, nagkaroon po ng film showing dito. At nanood po kami. At sayang wala po kayo. Sana isa po kayo sa mga namagayong mga mata. Grabe, mga kapatid. Grabe po ang biyaya kung paano po natin natanggap na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. At walang tinira. Sabi nga, wala pong tinira ang Lord. Lahat binigay niya para sa atin, mga kapatid. Lahat ay talagang ibinuhos niya para sa atin. Hindi nagreklamo ang Panginoon. At hindi siya, ni isa, teka, ang dami na, parang ang dami ng hampas, walang ganun. Wala pong ganun, mga kapatid. Di ba? Parang walang sinabing, sobra ka na, di ba? Sabi nga din ni Sister Jelly, paano kaya, kayo mga kapatid, sa panahon na yon, sino kaya tayo ron? Di ba? Sabi ni Sister Jelly, sa panahon kaya na yon, sino kaya ako dun? Di ba? Sino ba nagsabi nun? Si Sister Jessica, sorry. Pareho kasing parehong ka. Angelica, Jessica. Ayun. Na-segue mo pa yun. Sabi ni Sister Jessica, sa panahon kaya na yun, sino kaya ako dun? Di ba? Kanina naman, kaming tatlo, ay habang nandito sa rooftop, mga kapatid, naayos po yung church. Sabi ko, sa panahon kaya na yun, nung time na si Jesus Christ, sino kaya tayong tatlo doon sa apostol? Di ba? Sa mga alagad ng Diyos, di ba? May Judas, may Pedro, may mga disipulo, may mga di ba? Ako pa naman madalas ko sabihin sa mga lalo na napapalapit sa akin, lalo talagang mga kaibigan ko na talaga, mga kapatid. Yung talagang mahal na mahal kong kaibigan. Madalas ko pa naman sabihin sa kanila, Pastor Raymond, nandito lang ako sa likod mo. Pastor Jerby, nasa likod mo lang ako. Pag may mo siya, ganun po ako magmahal sa kaibigan, mga kapatid. Pero sabi nga, sino kaya ako dun? Sino kaya tayo dun, di ba? Well, hindi po yun yung topic natin. Medyo tinatanggal ko lang yung kaba. Imagine mo, sa tagal ko nang tumatayo, ngayon pa ako kinabahan. Praise the Lord. Ang atin pong topic ay kukunin natin sa Marcos 8:22. Sabi rito, and he came to Bethsaida, and they brought a blind man to him, and begged him to touch him. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakausap nila, hipuin niya ang taong ito. Praise the Lord. Kumisan, mga kapatid, nililipad Praise the Lord. Hindi porkit ay nagmamadali ka, nagmamadali ang Diyos sa'yo. Nagmamadali ang Panginoon. Kinakailangan na matuto muna tayo na magantay. Amen po? Kinakailangan, mga kapatid, na hindi lahat ng mga bagay agad-agad ay matutupad o mangyayari kagad. Kinakailangan matuto tayong magantay at kinakailangan na magtiyaga. Amen? At kinakailangan na talagang mag-intay muna tayo, hindi naman nagmamadali, sabi nga. Pero one thing is for sure, God
is always on time. Amen? Amen po? There is always an appointed time. Amen? Praise God. Appointed time, sabi sa scripture, sa Ecclesiastes, may mga panapanahon. So, kinakailangan wait lang tayo mga kapatid. God is always on time. Yun po ang ating title mga kapatid. Kilala niyo po yung babaeng sa scripture, yung babaeng dinudugo? Amen? For almost ilang years? 12 years. Amen? Siya po ay dinudugo. Pero siyempre, sa 12 taon niyang dinudugo siya, may mga ilang taon din siya na hindi naman siya dinugo o dinudugo. Di ba? Kumbaga, ay dumating sa ganung punto. Di ba? Na nagkaroon siyang karamdaman. Si Lazaro, mga kapatid, di ba? Nabanggit din kanina, si Abraham. Amen? Ilang years, di ba, bago siya nagkaanak. Tama ba? Ilang years po yun, mga kapatid, na naghintay siya. Si Moses, di ba? Marami sa scripture na binanggit. Si Moses, ilang years silang nagtiis dun sa, 40 years ba? O ilang taon? Di ba? Sa wilderness. Ilang taon yun, mga kapatid, pero pinalaya ng ating Panginoon. Kung ating mapapansin ngayon, sa panahon ngayon, ay napipigilan na yung mga bagay-bagay na dumarating sa buhay natin na kuminsan ay hindi na tayo makapag-intay. Amen. Dala ng mga nauuso ngayon, yung I at saka yung self. Amen. iPhone, iPad, at saka cellphone. Amen. Kuminsan nawawala na sa focus di ba? Kuminsan yung mga bagay na ganon, yung mga sa panahon ng mga moderno na mga teknolohiya o na meron tayong modern technology o digital society, mga kapatid, parang tinatanggal ng teknolohiya yung salitang mag-antay. Tama po ba? Gusto natin madali agad Madalian, di ba? Instant. Parang noodles, di ba? Gusto natin, pag nilagyan ng minute na tubig, mga ilang minuto, kain na kaagad. Di ba? Kung minsan, sabi nga sa dala ng technology, hindi na tayo marunong magbuklat ng Bible di ba? Totoo, di ba? Yung pagbuklat natin ng pag-Bible, buklatin po natin yung ganun. Minsan nalilito tayo, mga kapatid. Sino pa nakaka-memorize dito sa Bible pag meron yung Bible? Pero gawa ng teknolohiya, mga kapatid, technology, through iPad, iPhone at cellphone. Dahil sa sobrang kinakailangan, madali makita. At alam nyo, minsan, nakakatuwa nga Kasi dati, imagine niyo mga kapatid nung 'di ba dumating yung bakasyon. At sabi nga ni Ate Tess kanina ay salamat sa Panginoon dahil yung pag-iingat nandun. Amen. Salamat sa biyaya ng Diyos dahil iningatan po ang bawat isa. Ganon din po kami mga kapatid nung nagbakasyon po kami kila Ate Del at kila Ate Edna. Pero syempre, bago po tayo maalis, meron po tayong prayer. Nagpe-pray po tayo Alam niyo mga kapatid, habang bumabaybay kami, hindi namin si Philip ay si Kenneth at saka si Miko, si Brother Miko, ay nakasingle lang po sila. At madaling araw sila umalis pero dumaan muna ng bahay, tulog pa ako, ginising ako ni Grace. Sabi ko, sige, mag-pray muna tayo. Pinag-pray ko sila mga kapatid kasi ang daan nila sa mariliit. Tinitingnan ko lang kung nakikinig po kayo mga kapatid. Marilaki. Di ba? So, sabi ko tara mag-pray mo tayo. Napapanood ko yung Marilaki. Yun yung mga point of accident di ba? Yung mga talagang mga maraming disgrasya. So, sabi ko pray tayo. Front. Yun na yun. Di ba? So, yun yung pinakamalapit sa aksidente, yung lugar na yun, mga kapatid. At sabi ko, pray muna tayo. Nanalangin kami, mga kapatid, at
sa kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Lord, mga kapatid, nakarating po sila ng payapa. At kami naman, ay sila hindi namin alam na nandun na pala. Nauna na sila sa Dolores ba? Sa Dolores, no? San Pablo. Tapos sabi ni Jelly, nasa na kayo? Pa, ano na kami? Nandito na kami. Di lang namin masabi, nandito kami sa C3 pa lang. Pero alam niyo mga kapatid, napakabuti rin ng Diyos kasi si Philip din, mahusay na rin mag-drive. Di ba? Sa kabutihan ng Panginoon. At dinrive niya, alam niyo mga kapatid, hindi namin alam kung saan kami liliko talaga eh. Kasi yung anong tawag doon, ang Rene, yung di ba may S-Lex, NLEX, S-Lex kami eh. Opo, yun. So, dumaan kami yung sa S-Lex ba yun? Di ba, Jessica? Nag-skyway kami. Tapos maraming mga daan eh. Tapos dire-diretso kami after nung sa skyway pagbaba nung Alabang. Tapos meron na naman skyway kami dinaanan. Nung nasa S-Lex na kami, hindi namin alam kung saan, sabi ni Sister Grace, saan ba tayo rito? Tignan mo, turuan mo si Philip kung saan dadaan. Kasi po mga kapatid, before ako naging messenger po ako, so alam ko yung mga lugar. Alam ko, pag nakakommute lang ako. Pero pag nakasakay na, hindi ko na alam kung saan dadaan eh. So, hindi ko alam. Sabi ko, diretso lang tayo. Ang lakas pa na loob ko, diretso mo lang. Tapos lahat ng bayan, dinaanan na namin. Sabi ko, pagdating dun sa ano ba yun, turbina. Sabi ko, pagdating sa turbina, kakanan na tayo. Tapos dun tayo sa nasa gitna yung lane namin, mga kapatid. Tapos, pagdating ko, yung turbina na. Hindi na kami so dire-diretso na kami. Lumagpas na po kami, mga kapatid. Ang pinakadulong-dulo na, sabi ni Jessica, teka pa, naliligaw na tayo, hindi natin alam. Hindi, sige, basta diretso mo lang. No, ang yabang ko, diretso mo lang. Napunta na kami sa Maria Makiling ko ano na yung mga dinaanan. Nung nakita namin, sabi ni Jessica, pa, eto, nakalagay, Santo Tomas exit. Sabi ko, sige, exit mo dyan. Sabi ni Jessica, dyan daw. Exit mo. Exit kami. Tapos nung nandun na kami, pag-exit namin, pero layo pa. Pag namin, mga kapatid, nung dinire-diretso doon, ang bagsak pa rin, malapit na rin pala sa turbina. Lang pala, parang pinaganon lang. Pero parang mas madali pa yung daan doon sa Santo Tomas, dire-diretso. Kasi pag sa turbina, matraffic pa. So, dire-diretso kami doon. At eto na nga, nung nandun na kami, sa sobrang excited nung apo ko, kasi yung anak ni Ate Del, may bahay doon sa San Pablo, tapos may swimming pool eh. Na-excite yung apo ko. Habang nag-uusap-usap kami doon, nakatalig kami lahat, si Lele tsaka si Kaykay, tumalo na sa swimming pool. Nandun na kaagad. Nakita ko si Lele, nandun pa, tsaka si Kaykay. Nung time na nag-uusap-usap na kami, paglingon kong gano'n, walang nakapansin. Kahit even si Jessica, hindi niya napansin eh. Yung tatay, si Kenneth, nandun lang sa harap nila ng mga bata. Hindi rin nakita, mga kapatid. Paglingon kong gano'n, kasi yung unang paglapag ng swimming pool, mababa eh. Siguro, kalalakad ni Kaykay, hindi niya alam na nawala na siya dun sa malalim na. Nakita ko nasa gitna na, nasa ilalim. Ang ginawa ko, nakabag pa ako, tinalong ko na, mga kapatid. Tapos pagtalong ko, inaang ko ganun, sabi ni Kaykay, namumutla na. Pero sabi ko, grabe talaga. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa pinakamaganda na nangyayari sa buhay natin ay yung nasa Panginoon tayo. Amen? Palakpakan natin ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Paano kaya kung wala tayo sa Lord? Di ba? Kasi yung iba, sige, outing tayo, ganun. Alis na kaagad eh, di ba? Walang prayer. Naalala ko nung kaming mga magkakapatid, mga kapatid, pag mag-outing kami, ako yung paborito ng bayaw ko na magpe-pray. Si Toto. Kilala ni Uncle Reno, si Toto. Sabi niya, tawagin natin si Bayaw, si Egay, siya mag-pray. Pero sa tuwing nagpe-pray ako, napaplatan kami.
Sabi gano'n ni Toto, ba't gano'n? Pag nagpe-pray ka, napaplatan tayo. Sabi ko, hindi ko nga din alam eh. Tapos, nung pauwi na kami, sabi niya, huwag na natin tawagin si Egay. Kanya-kanya na lang tayong prayer. Pero mga kapatid, kaya nangyayaring ganon, may dahilan. Amen? Kaya pala kami mapaplatan, sa sobrang dami ng nagbabakasyon, ang traffic, grabe. Pinagpapahinga lang tayo ng Panginoon. Amen? Pinasisilong muna tayo, kaya lang, syempre, ba't na-flat? Pwede naman sumilong, di ba? Pero sabi ko nga, lahat ng mga bagay may dahilan. Amen? At hindi natin pwedeng madaliin. Amen? God is always on time. Sabi ng mga kapatid. So sa modernong pamamaraan ngayon, may mga bagay na minsan madali na eh. Di ba? At kasi pag may pera ka, minsan sa pera mga kapatid, kapag may pera ka, lahat ng bagay, madali na pa. Maiinis mga kapatid. Pero lahat naman kung tayo po ay magtitiwala sa Diyos, lahat ng bagay, madali para sa Panginoon mga kapatid. At salamat sa Panginoon dahil sa sovereignty ng Panginoon, tinuturuan niya po tayo magintay. Tinuturuan niya po tayo maging matibay at maging matatag. Amen po? Amen. Praise God. Kung maalala po natin yung lalaking may sakit sa scripture sa John chapter 5, siya po ay may karamdaman mga kapatid. Pero 38 years na siyang may karamdaman. Pero sabi sa mga Bible scholar, 38 na siya na meron siyang karamdaman na ganun. Pero siyempre, 40 plus na, bago siya magkaroon ng karamdaman, wala siyang karamdaman. Ibig sabihin mga kapatid, ay may mga bagay na ang tagal niya na naghihintay na gusto niya gumaling. For almost 38 years na nagkaroon siya ng karamdaman. Pero naghintay pa rin siya at pinagaling ng ating Panginoon. Ganon din sa babaeng dinudugo. Si Lazaro mga kapatid, di ba? Kung mapapansin natin, ilang days, 4 days yata na nandun siya. Di ba? Hindi sinabi ni Lazaro, Panginoon, tagal mo naman, 4 na araw na ako rito. Di ba? Pero nag-intay. At nabanggit din kanina, mga kapatid, sabing ganon, kung nandito ka lang, sabi nung nanay, yung kapatid, si Marta, kung nandito ka lang, Lord, hindi sana namatay ang kaibigan mo. Amen? May mga bagay na gustong ipakita ng Lord kung gaano siya kabuti, kung gaano kabait ang Panginoon sa iyo, at never kanyang pinabayaan kahit kailan. Amen? Lahat ng mga nangyayari sa iyo, lahat ng mga bagay na nagagawa mo, amen, may dahilan. Pero ang pinakamagandang bagay na ginawa ng ating Panginoon ay yung nakilala natin siya at tayo ay niligtas niya na. Amen? Paano natin masasabi mga kapatid? Kasi po, lahat po, mga kapatid, nasa Panginoon na. Lahat ng mga problema mo, lahat ng pangangailangan mo, ibinigay na sa iyo ng Lord. Ultimo yung kasalanan mo. Amen? Tinubos ka ng Panginoon. Namatay ang Diyos para sa atin, mga kapatid. At yun ang kabutihang ginawa ng ating Panginoon. Yun yung bagay na ibinigay ng Lord para sa atin. Imagine mo, bago ka naging Christian ngayon o bago mo nakakilala sa Panginoon, ang tagal. Hindi naman agad-agad na pagdalo mo nakakilala ka na sa Panginoon. Amen? Hindi agad-agad na pagdalo mo, yung ka na kagad. Hindi ganun. May paraan ang Panginoon kung paano kanya tatawagin. At may kapanahunan kung paano kanya tatawagin at kung paano ka maglilingkod sa ating Panginoon. Amen? May paraan yan at may panahon. Hindi basta-basta yan mga kapatid. So kinakailangan mag-antay ka lang. Pero kapag natutunan mo na ikaw ay natutong maghintay,
sigurado ko sa iyo mga kapatid, never kang pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Naalala niyo po yung first miracle ni Jesus Christ. Amen? Yung turning water into wine. Amen? Sino po nakakalala nun mga kapatid? Ang ganda nun. Praise God. Basahin po natin mga kapatid. Sa John 2:1. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Dumating yung mga panahon nila mga kapatid, naanyayahan ang ating Panginoon sa isang kasalan. Amen? At yung time na yon, sabi rito sa scripture mga kapatid, pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo, dito muna tayo sa verse 7 o verse 5. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Nung time na to mga kapatid, may 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa mga panghugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Meron doon mga kapatid na mga drum na nakalagay doon. Pero nung time na yon, ang sabi nung nanay ni Jesus, sabi ni Maria sa kanyang anak, anak, wala na tayong alak. Amen. So, sabi ng Panginoon, hindi pa time eh. Hindi pa time. At ang sabi rito mga kapatid, pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala. Sinabi ni Jesus sa mga tumulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga at pinuno nila ang mga banga ng halos mag-umapaw. Makikita natin dito mga kapatid, kung paano kumilos ang ating Diyos. Amen? At hindi agad-agad, mapapansin natin na akala ko ba ang Panginoon ay mapaghimala? Akala ko ba, kung tutusin mga kapatid ay pwede niya na kagad gawin eh. Amen? Kung tutusin, pwede niya na kagad gawing alak yun nung pagkasabi ng anak ng nanay niya na wala ng alak. Pero anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya, hindi pa time. Maghintay lang po tayo. Kung makikita natin, ano yung aral dito mga kapatid? Hindi porket may problema ka, naubos yung alak doon eh mga kapatid, di ba? At makikita natin doon kung gaano yung glory ng Panginoon. Hindi porket mayaman ka, hindi porket may pera ka, o hindi porket maraming taong ka na nawala, ay tapos na ang Diyos sa'yo. Amen? Hindi porket matagal kang nawala, tapos na ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Nag-uumpisa ka pa lang. Hindi porket pinayagan ng Diyos, inalaw ng Panginoon na mangyari yung mga ganung bagay. Panginoon, wala na po kaming makain. Panginoon, wala na po kami. Wala na po kaming pera. Wala na po kaming panggastos. Hindi porket ganun mga kapatid. Inaalaw ng Lord yan. Pero hindi porket ganun, akala mo tapos na ang Diyos ay ubos na ang Panginoon sa buhay mo. Never mga kapatid. Hindi po ganun. Dahil kung minsan hinahayaan ng Lord na mangyari yung mga ganung bagay para matuto kang mag-intay. Para matuto kang mag-antay at lalong tumawag sa Panginoon. Kasi kung gagawin agad ng Panginoon yon mga kapatid, ano mangyayari? Mag-glorify yung couple, yung mag-asawa. Ba, ang galing naman ng mag-asawa nakapag-provide agad ng alak. Amen? Pero hindi ginawa ng Lord. Pero sabi ng Lord, maghintay lang, wait lang. Kasi, kung ginawa agad ng Lord yun, ang papuri nandun sa mag-asawa. Pero ginawa ng Lord yun, mga kapatid, para ipakita ng Panginoon na ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen? Hindi porket may sakit ka ngayon, akala mo, tapos na ang Diyos sa'yo, ubos na. Walang ganun. Hindi po ganun. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Meron pang gusto mangyari ang Lord sa buhay mo, mga kapatid.
Amen? At meron pang gustong gawin ang Panginoon, kaya ka naririto. Imagine mo kung wala ka rito, nasan ka kaya ngayon? Hindi po ito aksidente na naririto ka. Ito po ay pinlano ng Panginoon. Amen? Ito po ay ginawa ng Lord para sa buhay mo dahil merong gustong mangyari ang Panginoon sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hintayin lang po natin at ang Panginoon ay may gagawin sa buhay mo at ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Amen? Tignan niyo naman ang pospro, mga kapatid. Di ba? Isa-isa yung nagagamit. Siguro kung nagsasalita tayo, gagamitin na ako. Di ba? Kasi mapapakinabangan na ako. Pero meron ka isa-isa doon na nasa baba, hindi pa nagagamit. Ang tagal. Di ba? Di ba? Ang tagal naman bago ko gamitin. Kailan kaya ako magagamit? Di ba? Siya yung pinakahuli na. Nagpasalamat siya, nagamit siya, napakinabangan siya. Amen? Hindi lahat ng panahon nakikinig ka lang. Hindi lahat ng panahon nakaupo ka lang. May time ang Panginoon sa buhay mo na isang araw, ikaw ay gagawa na rin ng mensahe para sa kaibigan mo kung paano ka pinagpala ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kilala niyo si Habakuk? Si Habakuk, mga kapatid, sabi niya, Lord, how long? Si Habakuk po, siya yung propeta ba? Tama? Propeta ng Lord na mahaba magluto. Tama ba? Yung iba ngayon na nag-gets, no? Habakuk, di ba? Si Habakuk, mga kapatid, hindi mahaba magluto, Siya po ay madalas magtanong, Panginoon, how long? Diba? Kailan? Kailan? Puro ganun, mga kapatid. At ang meaning po ng Habakuk, dahil siya po ay laging parang nagtatanong, ang meaning po ng Habakuk, mga kapatid, yung kapit na kapit. Amen, Pastor Jerby? Kapit na kapit. So, kinakailangan, ganun din po tayo, mga kapatid. Kapit na kapit tayo dapat lagi sa ating Panginoon. Amen? Kapag may problema ka, kapag may pangailangan ka, kumapit ka sa Panginoon. Amen? Ano po yung maobserba natin dito? Sa mensahe na to, mga kapatid, ilang minuto pa ako, minister. Uy, minister na. Sabi, sa observation natin dito, mga kapatid, sa Hebrews 10:23, Tagalog, basahin po natin para severe. Hebrews 10:23. Basahin po natin. Ito po sa Hebreo, kabanata 10, talatang 22. Sabi dito sa Tagalog po, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi dito, magpakatatag tayo, ako, ikaw, kayo, tayo, sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa. Amen. Sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen. Huwag ka na mag-alinlangan. Pag tinanong, ligtas ka na ba? Tatanong ka pa. Teka, ligtas ba ako? Nakagawa kasi ako kahapon ng Di ba? Pag tinanong, ligtas ka na ba? Dapat proud ka, ligtas ako. Amen. Bakit? Dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Huwag ka na mag-alinlangan. Kailangan mo tanggapin yun na niligtas ka ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Yung iba sinasabi nila, sabi, hindi ko pa kasi natutupad yung mga ilang utos sabi, kailangan matupad. Di ba? Paano kung lahat yun, natupad mo, tapos sumablay ka sa isa? Wala na. Di ba? So, kinakailangan, mga kapatid, i-accept mo sa sarili mo nang dahil sa biyaya ng Panginoon,
tayo ay niligtas ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi rito, mga kapatid, sa John, wait. John 2:8. Kung sino pa yung mga kapatid. Ito sabi rito. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking kinasal. At sinabi, ang masarap na alak unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ng mabababang uri. Ngunit, huli ninyong inilabas ang masarap na alak. Kumbaga mga kapatid, yung mga bagay na nangyayari dun sa kasalan na yon ay naubos yung alak, pero ang natikman nila mas masarap pa sa unang natikman nila. Amen? Kaya kung ikaw ay hihiling sa Lord, Panginoon, bigyan mo po ako ng bisikleta, motor na ang hilingin mo sa Panginoon. Amen? Naparanas na sa iyo yung bike eh. Motor na lang hindi pa eh. Ngayon, kapag may single ka na, naranasan mo na yung single, Lord, lagyan mo sidecar. Para na makakapasada ako. Di ba? Kapag ikaw may motor na at naranasan mo ng may motor ka, humingi ka na ng 4 wheels. Amen? Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sino maniniwala? Hindi matatapos ang taon na to, magkakakotse. Amen? Isang araw, magkakakotse si Pastor Jerby. Di ba? Di ba? Ilista nyo yan. Di ba? Ganon kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Amen po? Ganon kabuti ang Lord. Di ba? Ako, sabi ko, nung time na nasa trabaho ko nag-pandemic, hiniling ko magkaroon ako ng kahit single lang. Nagkaroon naman ako, mga kapatid. Praise God. Pero sumunod kong ipag-pray, sabi ko, Lord, gusto kong magkaroon ng sasakyan Sana magkaroon po ako. Hinihintay ng Lord, hindi specific yung sinabi ko Ang binigay sa akin, e-trike Diba? Pero kung sinabi kong kotse, baka kotse binigay ng Lord. Amen? Praise God. Ganun pala dapat. Kapag tayo nagpe-pray sa Panginoon, specific at angkinin mo na kayang ibigay ng Lord sa iyo yan. Amen? Kung ikaw nga nakaya niyang iligtas, yung pa kayo mga kahilingan mo, hindi kayang gawin ng Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi rito sa James 5:7, magtiyaga kayo. Amen? Magtiyaga lang kayo. Ang Panginoon ang bahala sa iyo. Not yet is not late. Amen? As you wait, be joyful. As you wait, be hopeful. Praise God. Dahil ang Diyos, kailanman, hindi niya tayo iiwan at never niya tayong pababayaan. Praise God. Hallelujah. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Ano po yung aral na natutunan natin, mga kapatid? Praise God. Dahil sa kabutihan at kagandahan loob ng ating Panginoon, sa biyaya ng ating Panginoon, hindi lang tayo naligtas, kundi lahat ng mga bagay na ninanais natin ay ibinigay ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. At alam ko, naniniwala ko, at kiniklaim po namin, tulungan niyo po kami, mga kapatid, na pag-pray po kami. At tulungan niyo po na mag-pray po tayong sama-sama. Dahil isang araw, ang kinina po natin at walang imposible sa ating Panginoon.
pupunuin po itong rooftop. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Isang araw, mga kapatid, magugulat tayo. Pupunuin itong rooftop hanggang dun sa dulo. Walang imposible sa Panginoon. Manalig lang po tayo. Dahil sabi ng Lord sa Scripture, kahit kailan, hindi ko kayo pinabayaan. At lagi akong nakaantabay sa lahat ng inyong mga ginagawa. Alam niyo mga kapatid, nung last time nanonood po kami, lahat ng mata namin namaga. At walang nagsalita rito na hindi umiyak. Lahat po kami umiyak. Bakit? Di ba? Kasi ramdam na ramdam po namin kung gaano kabuti ang Lord sa buhay mo, sa buhay natin. Hindi lang pala nasa likod ka ng Diyos, kundi nandito ka pa. Kung ano ang meron ng Panginoon, meron din tayo. Amen? Nandito ka sa tabi ng Panginoon, mga kapatid. Kung ano ang meron ng Lord, meron po tayo, mga kapatid. Kaya lagi natin tatandaan, never niya tayong iniwan at hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Dahil kung ano meron ng Lord, meron din po tayo, mga kapatid. Lahat ng mga bagay, wala siyang tinira para sa atin.